Ibiyemuke kami, ibiyemuke kami, kingalongin, at ipatawad mo ke kami, tigsalamig ka, anting pamamawad mi, karimi kasalan, emuke ipay sa puso, nunay Ang lahat po ay inya-anyahan lumuhod para tandaan at pag-alang sa ating mahal na Apo Kunchi. Sumainyo ang kapayapaan. Papuri at pasasalamat sa iyo. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Hiwaga ay taglay niya, himala ay sa kanya. Pananalig na tapat, gawin lamang ng lahat, tuwir ang kakamtin, ang hiwaga niya't himala. Ang may pandinig ay nakarinig. Walang tinatangi ang Ama, walang pagtatangi siya. Lahat ay mahal niya. Kaya nga, maliwanag ang tinura niya kay Juan. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin, upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin. Sapagkat inibig mo ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Makatarong ang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala kita at nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala kita sa kanila at ipinakikilala pa, upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako namay sumakanila. Maliwanag ang katotohanan, mga minamahal. Ang pag-ibig ng anak ay suma sa lahat, at ang suma sa lahat ay Ama rin na mangganap. Kaya't ang suma sa anak ay tuwirang nagnanasa na makapiling sa tuwinay siya. Kaya't kung papaano mo tinanggap ang Ama, batid mong suma sa kanya ka, at kung paano mo tinanggap ang Ama at anak, ang Espiritu naman ang naghaharing ganap. Buhay ba ang Diyos? Kay buti ng pahayag, kay ganda ng pag-uulat. Subalit paano nga kaya magaganap ang lahat ay makatupad? Maliwanag ang katotohanan. Marami ang kasalanan na madaling matukso ang nilalang. Subalit, ang tukso ay naiiwasan. Ang kasalanan ay nalalayuan. Kung tuwirang kakamtin at tatanggapin ng tao ang Ama sa buhay nila, tuturuan ka ng marapat mong tupdin at marapat mong gawin. At sa damdamin mo,
iyong pairalin, yaong Diyos Ama lamang, upang matupad mo kung ano ang kalooban niya at masunod mo kung anong kagustuhan niya, sapagkat itatala sa isip mo kung anong dapat gawin mo. At yaon siya, gayon siya. Kaya't kung hindi kayo nalilito, nagugulumihanan, patag ang inyong kalooban, di tataas ang presyon. Buhay ba ang Diyos? Subukan nyo na dati kayong tumataas ang presyon sapagkat stress, over fatigue, depression, magkakasama. Nang masumpungan nyo ang Ama, naging payapa ang isip nyo, sa tuwin ay may galak kayo, hindi nyo namamalayan, yung nararamdaman nyo sa dati, wala na. At huwag kayong matuwa kapag 190, 200, over 110, over 120 ay wala kayong nararamdaman. Mas mahirap yaon. Maganda pa yung 130 over 100, 150 over 100, na alam nyo na agad, nakokontrol, kaysa yung bigla na paglapot ng dugo. Kaya dapat relax. Yun ang gamot dyan. Sumunod lang kayo, tingnan nyo at pag hindi kayo nasiyahan, sabihin nyo, sinungaling ang Diyos. Sinungaling si Apo Kunching. Sinisiwalat ang di totoo. Sapagkat ang Espiritu ay nagtuturo ng tapat at marapat, ng dapat at ganap, upang mailis siya ang mga anak niya sa hindi tama at di maganap ang di dapat. Buhay ba ang Diyos? Ano ba ang pinagmumulan ng malalim mong pag-iisip, galit, problema, hinanakit, pagdaramdam, inggit, pagsiselos, habag sa sarili, awa sa sarili? Yun ang magiging daan kung bakit nagaganap sa buhay ng tao yung gayon. Ngunit kapag patag ka, ang Ama ay nasa isip mo, nasa puso mo siya, wala iyon. Stress sa trabaho, pagod sa trabaho, isip sa trabaho. Kaya ka nagtatrabaho para mabuhay ka. Kung ang pinaghahanap buhayan mo, ang kinikita mo'y dinadala mo lamang sa sakit mo, anong hinanap buhay mo? Wala. Gamot ang hinanap mo para lagukin at gamitin mo bawat araw. Gamot ang binigyan mo nga na buhay, hindi ang sarili mo. Buhay ba ang Diyos? Kapag naririnig yaong salitang, huwag naman kayo masasaktan, ano? Wala na po akong tigil sa kakapagamot. Wala na po akong tigil sa kakainom ng gamot. Hindi naman gusto ng Diyos yan eh. Gusto ba yan ng Ama? Hindi yan gusto ng Ama. Ano ang gusto niya? Maging masaya, maging maligaya, maging payapa. Hindi niya rin gusto yang malungkot ka. Bakit ba nalulungkot ang tao? Bakit ba nagagalit? May kinalulungkot, may kinagagalit, di ba ga? Sapagkat ang wika nga, napapagod din ang isip nyo, napapagod din ang utak nyo, napapagod ang ugat nyo, napapagod ang buto nyo, napapagod lahat, ang lahat sa sarili nyo. Napapagod lahat yan, sapagkat mekanism nyo lamang. Kaya't ang tao may carbonism, mechanism, hydronism, di ba? Lahat na yan, umaandar yan sa katawan. Metabolism. Sa science yan. Carbonism, mechanism, hydronism. Nandyan yan lahat. Sapagkat yan ay mga mechanism na pinaandar ng buong katawan ng tao. At ang Amang nagpapaandar niyan, hindi tao. Buhay ba ang Diyos? Paano po kaming papayapa? May inisip nga kami. Sinabi ng Ama,
Binigyan ka ng isip para mag-isip ka, ngunit hindi niya sinabi, maghapon mong isipin ang iniisip mo. Ang isipin mo'y ako. Hindi niya sinabing, maghapon mo at magdamag, isipin mo yung problema mo. Ang isipin mo'y ako. Alam ko, anak, kung ano dinadala mo. Tinimbang ko na ito bago ko binigay sa'yo. Alam ko, anak, kung saan tataha ka, sapagkat nakita ko na ang daraanan mo. Alam ko, anak, kung sino ka at ano ka, sapagkat ako bumuhay sa'yo. Lahat na ya'y alam ng Ama. Kaya alamin mo naman siya para matutunan mo yung para sa'yo kung bakit ka binuhay sa mundo. Hindi para mamblema ka lamang bawat araw, kundi purihin mo siya at pasalamatan. At kasabay niyon, kumain ka. Sa simple, maging masaya ka. Sa masarap, malasahan mo. Hindi masarap, malasahan mo pa rin. Sapagkat ang gusto ng Ama, ano man ang pinahiram sa iyo'y pasalamatan mo, ano man ang kinamtan mo, magpuri ka sa Kanya, sapagkat pagkatapos niyon, doon mapapatotohanan, ang lungkot ay may kaakibat na galak, ang hirap ay may kaakibat na ginhawa, ang sakit ay may kaakibat na kagalingan, ang karamdaman ay may kaakibat na kalusugan. Buhay ba ang Diyos? Ngunit sadyang hindi ito maunawaan at maaabot ng lahat ng tao, sapagkat ang tao ay makamundo, makalaman. Kaya't ibinaba at ibinigay ng Amang Espiritu Santo upang taglayin ng tao kung tatanggapin na hindi nakikita, yaon ang magpapatibay at magpapatatag sa katawang marupok. Buhay bang Ama? Yaon ang magpapatimpi sa taong walang katimpian. Yaon ang magbibigay unawa sa taong mabkitid ang pangunawa. Yaon ang magbubukas sa diwa sa taong sarado ang diwa. At yaon ang pawang katotohanan, mga minamahal. Walang taong matuwid, walang taong banal at walang taong magaling matalino. Ang lahat sa Ama nagmumula. Kaya, nais mo bang maging maligaya? Kaya't noong panahon ni Isaias, bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Naliliwanagan ka ng kaningningan ni Yahweh. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ni Yahweh. Sa maningning at sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 ng mga hari lalapit na kusa. Sino yung tinatawag na gayon? At sino sinabihan? Ang mga anak ng Ama na alipin ng dilim. Bumangon ka, Jerusalem, sapagkat doon isisilang at doon magbibigay liwanag ang anak na ibinaba. Na magpahanggang ngayon ay taglay sa buong daigdigan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mga minamahal, katotohanan ng sakit tinuturan. Kung minsan, kay gaan lamang pinabibigat ng isip ng tao. Sa kakaisip niya bumibigat. Subalit kung di niya inisip na maigi, gumaan sana ng pagaan at pagaan hanggang gumaan at naulagpusan. Ano baga ang ibig kong ituran? Kung minsan hindi pa ginagawa, dinaan muna sa isip, walang katapusan sa kakaisip, hindi naman ginagawa. Paanong gagaan yan? Gumawa ka. Gawin mo ang manalig at manampalataya at paggagaanin ng Ama ang lahat ng pasanin mo. Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang wika nga niya, ako ang bisig mo, ako ang lakas mo, ako ang kalasag mo, ako ang balikat mo, ako ang lahat sa iyo. Kung magkagayon, at yaon ang pag-asa mo, at yaon ang tiwala mo, at yaon ang paniniwala mo, kasama mo ang Ama kahit saan dako. Kapiling mo ang Espiritu kahit saan ka, sapagkat ang Espiritu Santo ay taglay nitong mundo at tanggapin lamang ng sinuman, tataglayin buong buhay. Buhay ba ang Ama? Napakahalaga ng mga aral na nagbibigay liwanag at pangunawa, ayaw naman tanggapin ng lahat. Sapagkat ano ang gusto? Ang maglibang. Dahil stress ako, kailangan ko maglibang. Pagod ako, kailangan magpahinga. Nagpapahinga nga, hindi nga gumagawa, nakahiga nga, isip naman hindi namamahinga. Anong napala?
Wala. Sapagkat mas mahirap ang isip ay napapagal kaysa ikaw ay gumagawa. Buhay ba ang Ama? Sapagkat konektado ang isip mo sa buong bahagi ng katawan mo. Kaya't ang nais ng Ama, sumainyo ang kapayapaan. Kaya't yaon ang pagbati, sapagkat ang sino mang payapa ang pag-iisip, may galak na nadarama. May pag-asa, sapagkat maliwanag niyang naiisip ang dapat niyang gawin at pagsunod-sunurin ang dapat niyang tutupdin. Ngunit kapag nagagalit ka, nalilito ka, nagdaramdam ka, nag-iinggit ka, wala ka na sa tamang desisyon. Buhay ba ang Diyos? Kaya ang ngalan ni Yahweh ay katatakutan ng taga-kanluran at dadakilain ng dakong silangan. Tulad ng rumaragasang baha, darating si Yahweh na tulad ng bugso ng hangin. Sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan, pupunta ako sa Jerusalem upang ipagtanggol at iligtas ang lahat ng nagsisisi at tumatalikod sa kanilang mga kasalanan. Buhay ba nga, Ma? Iniyuna na bago pa naganap. At yaon ang katuparan ng ibinaba at pinatungo ng Ama ang anak sa lupa, na lahat ng mga nagsisisi ay maliligtas. Kaya, nang tinanggap mo ang Ama, pinanahan mo sa isip niya yung mga salita niya, hindi ang salita ng tao, hindi ang iniisip mo, hindi ang sayo. Payapang isip ay binigay niya. Sapagkat binubulay-bulay mo ang salitang, ako ang sandigan mo, batong walang katibagan, patnubay mo't sa buhay, di mapaparang. Maliwanag, di baga? Kung magkagayon, at ito ang inaasahan, pagbangon mo sa umaga, inunat mo ang iyong kamay, binuka mo ang bibig mo, pagdilat ng mata mo, pinuri mo at pinasalamatan ng Ama mo, at sinabi mong salamat at nagising pa ako, ngayon muli, pangunahan ako. Pangungunahan ka. Tuturuan ka ng dapat. Ibibigay ang dapat. Kaya sa palagay mo mahirap. Ngunit inuna mo siya. Sinunod mo siya. Magaan mong natupad. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Ama? Sulong, isang pagninilay. Magnilay kayo ngayon. Isipin mo bang may sakit ka? Gagaling ka kung iisipin mo lang. Subalit manalig ka, gagaling ka. Isipin mo bang wala kang pera? Magpuyos ang damdamin mo, darating ang pera. Kumilos ka, may kikitain kang pera. Isipin mo ba na may galit sa iyo si Juan at si Pedro, magluluwag ang dibdib mo? Isipin mo ang Ama, mahal ka niya, magagalak ang puso mo. Isipin mo ba wala ka ngayon, may darating sa iyo? Isipin mo ang Ama, may ibibigay siya sa iyo. Gayon lang kasimple. Lahat, pangunahin mo'y Ama, kasunod ang para sa iyo. Sapagkat inuuna mo ako, anak, yama ako nagpahiram ng buhay mo, ipapahiram ko rin sa iyo ang nakakagalak at ipagagalak ko sa puso mo. Buhay ba nga, Ma? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekaramanayahana, nekaramanayahana, nekaramanayahana. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya nga, ang puot ng hari ay parang leong umuungal, ngunit ang kanyang paglingap ay parang hamog sa halaman. Ganyan ang Ama. Ang kanyang galit, ang kanyang puot, parang umuungol na tinig niya. Subalit, kapag iyong sinunod ang kanyang kalooban at kagustuhan, para kanyang dinidiligan ng iyong galak at kasiyahan.
sapagkat siyang tunay mong buhay at sa'yo'y nagpairam ng lahat ng bagay. Mga mahal, kaya nga't lahat ng mga pinagkalooban, binahaginan at hinirang sa unay wala pang kabatiran. At sa pagtanggap, pagtalim ay unti-unti nilang natutupad at nakakayanan ng lahat ng dahil natuturuan sila ng kanilang gagawin. At ang patuloy na sumusunod at tumutupad ng dahil natanggap at nakilalang ganap ang Ama at natakot ng makawalay at ayaw ng mawalay, patuloy na sinisidlan ng katalinuhan, sumainyong kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekaramaneyahana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kung totoo, tapat ang Diyos, ang tao anong dapat gawin? Maging totoo at tapat din. Makikitang pangako ng Ama na matapat sa lahat. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya't maliwanag ang katotohanan. Ang nag-iingat sa kautusan ay nag-iingat ng kanyang buhay. At ang nagwawalang bahala sa utos ay tiyak na mamamatay. Magpahalaga ka sa kalooban at kautusan ng Ama. Para mo sinisidlan ng lakas ang sarili mo na hindi mo nakikita kung paano ka sinisidlan ng Ama. Para ba yung baterya ng cellphone? Kapag nalolobat na, chinarge mo, magpo-full charge muli. Hindi mo na may malaya, hindi mo nakikita na pupuno yun. Tama ba? Sinong dapat mong lagakan para ma-full charge ka? Ang Diyos, Espiritu. Buhay ba ang Diyos? Ngunit kapag hinanap mo sa kapwa mo ang lakas mo, hinanap mo sa kapwa mo ang galak mo, hinanap mo sa kapwa mo ang tuwa mo, hinanap mo sa kapwa mo ang kulang mo, hinanap mo sa kapwa mo ang saya mo, hinanap mo sa kapwa mo ang pagmamahal, maaring masaktan ka, maaring mabigo ka, maaring mapagbigyan ka ng ilang sandali, ilang araw, ilang buwan, ilang linggo, isang taon at ilang taon, ngunit hindi buong panahon. Subalit ang Ama, habang nabubuhay ka, pangako niya sa iyo, di ka iiwanan. Buhay ba ang Diyos? Kaya't ang mga kaisa at nagpapakatotoo sa Ama, kapag nagkasama-sama ang saya-saya, sapagkat iisang damdamin nila. Kaya't kung lahat lang ng tao'y magkaisa sa Espiritu ng Ama, o kay sarap ng pakiramdam nilang lahat. Nekaramaneyahana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ay, kay buti ng Ama. Alam niyo po, pag naglilingkod ka, ang bilis ng oras. Ang bilis ng araw. Hindi mo alam, Linggo pa lang, bukas Lunes na. Hindi mo alam, Martes pa lang, bukas Miyerkules na. Hindi mo alam, Mayo, June na naman pala. Hunyo na naman pala. Ganun kabilis. Kulang na kulang ang oras mo sa paggawa mo ng mabuti. Sapagkat binibigyan ka ng kapasyahan, kapahingahan, at mga tuntunin ng Ama para yun ang tupdin mo. At nang dahil sumusunod ka naman, kulang ang oras mo bilang tao. Ngunit lahat ng oras, kasya lang para sa Kanya. Buhay ba ang Diyos? Kaya nagkulang man ang oras mo sa sarili mo, may Diyos na nagpuno sa iyo. May kulang man ang oras mo sa pamilya mo, may Diyos na magpupuno sa kanila. May kulang man ang pamumuhay mo, may Diyos na magpupuno sa kulang ng buhay mo. Sapagkat Siya ang nasa sayo. Siya ang sumasayo. Kaya't walang kulang. Sapagkat Siya ay siksik, legleg, at umaapaw ang lahat ng Kanyang pagpapala. Pagpapalang espiritual,
pagpapalang pisikal, pagpapalang pangsanlibutan, pagpapala sa lahat ng mabuti mula sa Kanya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang kagalakan, puso ninyo'y magumapaw sa kasiyahan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Purihin ang Diyos. Hindi ko po sinasabing perfect ako at di ko sasabihing matwid na ako. Ngunit salamat sa Ama sa binahagi niyang ito. Hindi mo mapapatotohanan ang mga salitang banal kung walang nagaganap sa buhay mo. Sapagkat nakakahiya sa Diyos. Kung ginagamit mo ang salita niya, pinapahayag mo sa kapwa mo, sa sarili mo, hindi nagaganap. Hindi mo natutupad. Buhay ba ang Diyos? Kaya naman, ang mga nagpapakatotoo, ang mga pinakikibakahan, hindi alam ng kapwa-tao. Halimbawa ay pinahayag mo, huwag kang malumbay. Sapagkat ang Diyos ang ligaya, ang Diyos ang galak. Paano mo masasabing ang Diyos ang ligaya at ang Diyos ang galak, siya'y wala sa'yo? Kaya tanggapin mo muna siya sa'yo para maiulat mo sa kapwa mo, totoong siya ang galak, siya ang ligaya, dahil nadarama mo na siya. Paano mong masasabing, huwag kang malumbay, tulutasin ng Diyos ang mga kailangan mo? Hindi naman nangyayari sa'yo yun. Paano mo maisisiwalat sa kapwa mo, hindi natutupad sa'yo? Kaya pinatutupad muna ng Diyos sa iyo bago mo maisiwalat sa kapwa mo. Ngunit habang pinatutupad naman ang mga pinakikibakahan mo, siya ang kalasag mo, ang lakas mo, at tibay mo. Kaya walang lumbay. Hanggang sa di mo namamalayan, na isasadyad mo, na iuhulagpos mo, nakakapagtagumpay ka. Buhay bang Ama? Lalo na yung mga naglilingkod, ang laki ng pananagutan. Hindi pa pwede yung kung anong ginagawa mo dati, gagawin mo pa rin ngayon. Hindi na pwede yun. May sinasaalang-alang ka na. Kung sa dating buhay mo, todo pasa ka lang, magsimba't hindi, magdasalat hindi. Nung maglingkod ka, hindi na pwede. Kailangan tuparin mo yun sa sarili mo mismo. Paano mong sasabihin sa kapwa mo, manalangin ka? Ikaw naman tamad manalangin. Kung ang Kristo nanalangin, ikaw pa hindi. Isang halimbawang patotoo ng nagkatawang-tawang panalangin mataimtim. Kaya sa hardin ng Getsemani, halos dugo ang ipawis ko. Wika niya doon, di ba? Sa pagdulog ko. Para sa inyo, hindi para sa akin. Sa makatwid, ang mga lingkod, dinudulog ang kapwa, hindi ang sarili. Ngunit, hindi mo man dinudulog ang sarili mo nang maalala mo, ay, bakit yung sarili ko, di ko na idulog? Subalit nilutas na ng Ama. Ang dapat ay idulog mo dahil inuna mo siya at sinunod mo siya. At ang kapwa mo ay ginawa mo ang tama sa kanila. Kaya ikaw naman, siyang nangangalaga sa iyo. At nang maramdaman mo, ay, ako may masakit, di ko na idudulog. Ang sabi mo na lang sa sarili mo, Diyos ko at Ama ko, batid mo na nararamdaman ko. Yamang nagpalakas ako ng loob ng kapwa ko, palakasin mo rin ang loob ko. Buhay ba ang Diyos? Kung paano mo napagaling ang kapwa ko sa hindi ko namamalayan at ginamit mo lang ako rin kaya mong pagalingin. Alangan namang ginamit mo ako sa kapwa ko, sarili ko, di ko ipagtitiwala sa iyo. Tama ba? Kaya kung paano mo ginamit ng Ama sa kapwa mo, gamitin mo rin ang sarili mo para maging lapit at mapalapit ka pa sa Ama. Buhay bang Ama? Nilalapit mo ang kapwa mo sa Ama, ikaw naman nilalayo mo. Paano yan? Kailangan kung paano mo nilalapit ang kapwa mo sa Ama, mas malapit ka sa kanila. Hindi sinabi mong lumapit kayo sa Ama. Ikaw naman malayo ka. Pagkatapos mong ginampanan ang ginagawa mo, malayo ka na. Ano ka na? Sa sanlibutan ka na.
sa makalaman ka na. Kaya, anong silbi ng ginawa mo? Kaya bandang huli, dahil at nang dahil ang paghatol ng Ama kung sinong totoo at tapat, sa sinabi mo, nagliwanag ang kapwa mo. Sa ginawa mo, nakakita ng magandang kapwa mo na hindi nila alam ang kabila noong ginagawa mong lihim. Kaya mabuti pa sila na kinabang. Ikaw na mismo ginamit, walang pakinabang. Di ba masaklap? Sapagkat sila'y nagpakatotoo. Sapagkat sila'y tumanggap. Sa sinabi mo'y naniwala sila. Bagamat di ka tinanggap bilang tao. Kaya naman sila'y nakinabang at ikaw hindi. Hindi ba sayang? Kaya dapat ikaw muna. Ang sabi nga'y hindi ka maaring taga-akay ng bulag kung ika'y bulag. Kaya unahin mo muna na magliwanag ka at nang maakay mo ang mga bulag na kapwa mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Mahalin mo ang di mo kaano-ano, wika sa banal na aklat at minimisahe ng taong nagpapayag. Siya naman mayroong hindi kabate. Paano natupad iyon? Tuparin mo muna ang sinabi mo. Mahalin mo ang di mo kaano-ano, meron kang kabate, meron kang hindi. Di namimili ka. Mahalin mo ang kapwa mo nang ayon sa kalooban ng Ama at ibibigay niya sa iyo ang dapat at marapat. Mga mahal, kay buti mo, Ama. Kay dakila mo, yan ang masasambit ninyo. Sa kabilaman ng inyong pinagdaraanan, kaakibat pa rin ay galak, sapagkat ang liwanag ay suma sa inyong ganap. Kung tuwirang ang Ama at ang Anak ang suma sa inyo, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, liwanag ay natamunyo. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Ay, buhay. Naranasan nyo na ba ang mga hindi nyo dinadanas sa sarili nyo nang hindi kayo naglilingkod? Subalit sa kabila ng mga pinagdaanan nyo na hindi nyo dinanas nang hindi kayo naglilingkod, masaya pa rin kayo. Sapagkat mas malaki ang nakamtan nyong grasya kaysa doon sa palagay nyo'y masaya kayo noon, ngunit hindi pala, sapagkat ang saya nyo noon sa labi lang, sa nguso lang, sa pananaw lang, at sa tenga lang, ngunit wala sa puso. Subalit nang tinanggap mong buong buwang Ama, nandito na ang galak mo, maapaw. Bumabalandra na lahat, dayaw nang pumasok ang tinik, sapagkat wala nang puwang ang tinik, nakarehas na, nakabakod na ng Ama ang puso mo. Buhay bang Ama? Kaya, nang makilala mo't matanggap mong tunay na nasa iyo ang Ama, ikaw mismo nasasabi mong, kay sarap sa piling ng Diyos na buhay. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Banal ba ang Diyos? Dahil banal, totoo, tapat ang Diyos, ano ang dapat niyong kamtin? Subukan ninyo kung mataman ninyong pinakikinggan ng banal na salita, mataas ang presyo nyo, dahil naaaliw ang isip nyo, payapa ang isip nyo, may galak ang puso nyo, di nyo namamalayan, pag pinresyon kayo, normal. Patotoo ng Ama, ang nagbibigay buhay ay ang kanyang salitang banal. Ang nagbibigay kagalingan at pinakadalubhasang manggagamot ay Ama at Anak. At ang tunay na gamot at mabisang gamot sa lahat ng gulong isip, litong isip, masamang dibdib, masamang loob, ang salitang banal. Alam kong may magagawa ang Ama, kaya mag-normal ang presyon nyo. Alam kong may magagawa
ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat, Cecilia, winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Kung minsan, sa matibay mong pananampalataya, niloloob ng Ama na magbilang tao ka. At kapag nasuri mo na nasa pagkatao ka, aba, kapag nasa Espiritu ako, malakas ang pananalig ko. Malakas ang pagtitiwala ko at ang pag-asa ko'y buhay. Walang gulong isip ko, walang kapayapaan na hindi nawawala kapag wala sa iyong Espiritu. Masusuri mo yan ngayon. Ano sasabihin mo? Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko, tama ko, agawin mo ko sa pagkataong ito. Alisin mo ang aking pagkatao, ang panaygin mo, Espiritu mo. Tingnan niyo po. Biglang hindi mo nawawari. Parang niya, papasok, sigurado papasok. Lalo na, nasa pagkatao ka, inisip mo yung anak mo, inisip mo yung asawa mo, inisip, karami mong inisip, sigurado maisip mo lahat yan, dahil hindi ka naman patay. Ika'y tao pa, at di ka abnormal. Ngunit ano ang panlaban mo dyan? Ang banal na salita ng Diyos Ama. Ang kanyang Espiritu Santo na lulukob sa iyong buong pagkatao upang hawiin ang dilim ng isip mo at magliwanag, bigyan ka ng unawa. Buhay ba ang Diyos? Upang alisin niya ang nasa sa puso mo
At huwag makapanaig ang kalooban mo bilang tao, kundi ang makapanaig ay ang Kanya. Sa gayon, di mo namamalayan, aba Diyos ko at Ama ko. Kay sarap nga pala pag ikaw ang nananahan sa puso ko, sapagkat napakalaking kaibahan. Doon mamili kayo ngayon. Ano ba gusto nyo? Ang manaigang pagkatao nyo o ang manaigang espiritu? Kayo mismong mamili. Magandang umaga sa gabing ito. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matigib ng ligaya at kapayapaan kayo, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig at ang Diyos ay buhay, kaya't pag-asa nyo'y kamting buhay na huwag mapaparang at tuwirang pakikita niya sa inyo ang magagawa niya bawat araw, maging gabi man. Pagharian kayong lubos. Nekkaramanayahana, nekkaramanayahana, nekkaramanayahana. Hay, buhay po bang Diyos? Kanya-kanya po tayong kaloob at kanya-kanya tayong misyon at ginagampanan. Ngunit sabi ko nga, ayan, si kapatid na Lenny, nandiyan po. Kung minsan pag nasa amin siya, hindi ko siya naasikaso dahil alam niya kung anong ginagampanan ko. Alam niya kung anong oras siya kakain. Hinihintay niya pa ako eh. Sabi ko, kumain ka na pag ako'y wala. Sapagkat alam niya na kung nasaan ako. Andun ako o kaya sa kwarto, kung mag-isa pag wala si Arlene. Sapagkat ayaw ko pong masayang yung mga pinapasok sa akin. At kung minsan, pagkatapos ng gawain at may dinadatal bago matulog, may sasagutin, alam niyo po, ang sabi ko sa Panginoon, ipadaman niya sa inyo, sa mga kapatiran at sa lahat ng dakong may gustong makinig sa Diyos, ang totoo at katapatan niya. Para na sa gayon, hindi po parang nag-atubili kayo, nag-aalinlangan kayo, mahirap unawain, mahirap tanggapin. Hindi po pala. Hindi po pala. Sumunod lang kayo. Sumunod lang po muna kayo. Kaya lamang po, paano po bang makakasunod ang tao? Kaya nga po pinasusuri niya sa akin ng tao eh. Alin po ba talaga ang mahalaga sa tao? Bakit nga po ba nagiging abala ang isip mo? Bakit nga po ba nag-aabala ang isip mo? Bakit nga po ba natatakot ka? Hindi ba sa kabuhayan, 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 kabuhayan? Bakit po? Ang nangyayari kung minsan paligsahan na lang eh. Paligsahan sa kagandahan ng buhay. Sa paghahangad ng buhay. Sapagkat kung meron yung kapwa mo, kailangan mahigitan mo. Kung meron ng kapwa mo, kailangan mahigitan mo. Kung meron ng kapwa mo, kailangan masagit ka. Ganun ang pangarap ng tao ngayon eh. Hindi ba yung kontento na kung ano meron ako? Alam niyo po, nagkukwentuhan nga kami ni kapatid na Lene. Upo po ako. Napakaganda kasi ng senior niya sa akin eh. At tunay na nalugod po ang Ama. Sabi kasi sa kanya, alam ko ang naging buhay mo nung una. Nagsimula ka sa simple lang hanggang sa dinanas mo yung talagang nanagana ka. Dinaan ko po siya doon sa katulad ko ngayong kapatid. Pinagmamasdan ko kako yan, mga bagay na yan. Oo nga ano, aanin mo nga ba yan, nakadisplay lang yan. Binili mo ng pera, di mo makagat, di mo makabusog. Pero mata mo nabubusog. Pero wala namang silbi ka ako, nakadisplay. Eh, paano nga kaya yan? Sabi ka ako nung isang anak ko, ay ma, kasi sabi ko sa kanila, sabi kasi nung anak ko isa, ma, kadaming kulakati, sabi niya. Linisin mo lang kanan linisin yan, napaka. Nung pong naglilinis kami ng mga tasa, baso, yung cabinet. Sige ka ako, ilikan mo. Anin ko, pamamana ko sa'yo, ganyan sa'yo, ganyan kay ganun, ganun. Ay, ako hindi mo bibigyan. Ayoko, eka. Gusto ko, eka, sa bahay, malinis lang. Ayoko, eka, maraming kulakati. Tamad ka kasi kako. Ayaw mong maglinis. Hindi na, mama. Anin ko ba, eka, yan? Hindi mo naman, eka, magagamit lahat siya, sabi niya. Naglilay ako. Tama ang anak ko, ha?
Pero ibang isip niya noon sa akin at ang yun eh. Kasi noon ang isip ko, kasi po ganito lang yan eh. Nung kasing bata ako, high school, pag nanghiram ka ng, siyempre hindi ko po kahihiya, may bisita kang 3, manghiram ka ng platito, ng tasa. Sabi ng pinaghiraman mo, baka mabasag ka ha, alagaan mo. Sabi ko, tinanim ko yun sa isip ko. Pag nagdadasal po ako, Panginoon, sabi ko, sana po pag nag-asawa ako, hindi manghiram ng gamit ang mga anak ko. Alam niyo po ba ang kauna-unahang pundar naming mag-asawa kung ano? Kutsara, tinidor, platito, pinggan, tasa. Yun ang una kong pinundar. Talaga ka akong. Yan ang una kong pinundar. Pagkatapos, kada bibili. Ano mo ba eka? Yan sabi ni Inda. Sapak-sapak na eka. Babayaran niyo ka ako eh. Naalala ko ka ako nung. Hindi na nga eka nagagamit eh. Pang ano ba yan? Pan-display, sabi ko naman. Ganun ang isip natin, pan-display. Puro pan-display. Kayabangan, display. Mayabang kasi tayo eh. Di po ba? Ba't nga po ba gusto natin? Kung may pera pa nga, jar lang daang-daang libo. Pumasok ngayon yung kanyang istorya. Tingnan mo nga ako yung kapatid. Yung sa'yo, nakita ko sa picture, mamamahalin lahat kako yun. Yung kako hindi ko na binaybay sa kanya, magkano ko lang binili yun. Oo nga po nag-iisip nga po ako. Kasi sa totoo lang po talaga kang iba talaga ngayon, ano po? Iba po talaga yung isip ngayon. Bakit nga po ba napihit? Noon po ang isip puro pagyayabang. Parang ang ginawa ko lang po nakipagpaligsahan lang po ako Yan ang totoo nung ako. Kasi, nagpaligsa kayo. Nasa Amerika kayo. Bili ng ganun, bili ng ganyan, bili ng ganun. Ngayon nga po dalawa yung anak ko. Sabi nila, wala silang gusto doon Pares pala kako tayo. Iniisip ko po ngayon paano kaya yung mga gamit kong binili na ito, kamamahal kong binili. Nakarating siya sa Japan, bumili sa Japan. Nakarating ng ibang bansa, bumili sa Japan. Nakarating ng Amerika, namili. Kaya sabi ko sa kanya nung pinakita, ano mo ba kako yan? Ewan ko nga po. Ewan ko nga po. Pinuno mo ako yung bahay mo mula sa hagdanan hanggang doon Maganda ako sa mata. Pero sa puso, hindi masaya. Alam niyo po, natanong ko sa ama, ba't po kaya ganun nga ang tao? Ano po ba? Maka-Diyos ba talaga sila? Ba't punong-puno na akong daigdig nila? Ba't di pa tumitigil? Anin ba ako yun? Investment. Para may ipamana sa mga anak, ipamana sa anak. Puro yun ang ipapamana mo, wala kang pinamanang Diyos. Di ba? Masaya ba? Masaya po ba kayo? Kapag ang pinamana nyo'y bagay, malamang pagtawanan ka ng kapwa mong di nakakaunawa. Tunay, pagtatawanan ka at sasabihin, baliw! Sinong nagsabing hindi mahalaga ang bagay? Kaya nga pinagkakamatayan mo yan para maipundar Di ba ga? Pero alam niyo po, kung talagang puso't isip niyo'y nasa Diyos na, totoong-totoo po. Maniwala kayo sa hindi. Kampante ka lang. Patag ka lang. Sige, kung may pera ka, magpagawa ka ng magandang bahay, parakahin mo. Pero, pag mong ubusin ang utak mo sa bahay mo, wag mong ubusin ang utak mo sa bagay, wag mong ubusin ang lakas mo sa lahat ng bagay. Ubusin mo ang lakas mo sa pagtitiwala mo sa Diyos, sa pag-iisip sa Kanya, nang sa gayon lahat ng tinamasa mo makasiya sa iyo.
Hindi yung nasa sayo, nakalulungkot sa buhay mo. Bakit? Problema. Problema sa negosyo, problema sa ganun. Sabi ko, Panginoon, kanya-kanya nga pong kaisipan yan, ano? Kanya-kanya nga pong kakayanan. May makakaya at kakayanan nilang kahit murahin yung kapwa. Okay lang, sabi. Walang bali sa kanila. Kahit na umalis yung kapwa niya, umiiyak, gutom, okay lang. Walang bali sa kanya. Walang bali sa kanila. Parang asaya-saya na masabing, mayaman ako, marami akong pera. Parang pag tiningala ka ng kapwa mo, parang asaya-saya. Alam niyo po, pag nasa Panginoon na kayo, masaya ka kapag ang Diyos ay napapangalandakan mo. Kaya ngayon, ang tinuturo sa mga anak, huwag kayong magpakapagal, nasyadong yung ginugugol ang isip nyo sa pagnanasa ng bagay. Ipahinga nyo ang utak nyo, sapagkat hindi pa nila maabot lahat. Ang sagot po ng aking panganay, Emma, paano po yung mga anak kong mag-aaral kung di po ako mag-isip? Bakit? Kung inisip mo ba, darating yung pampaaral mo? Dati po, wala akong ganong isip. Hindi ko sinabing tularan niyo ako. Dahil di niyo po matutularan kung hindi niyo kakamtin muna ang natanggap ko. At isuko niyo rin ang sarili niyo. Ngunit kapag ginawa niyo po, kakamtin niyo rin. Kakamtin niyo rin. Opo, kailangan yan. Hindi ka maaaring mabuhay ng walang pera. Hindi ka maaaring mabuhay ng walang ganito at ganyan. Subalit, ang sabi ng Ama, hindi mo ko mapupuspos makikilala kung ang isip at damdamin mo ay masigit ang bagay sa iyo. Totoo po yan. Totoong totoo yan. Kaya, akala ng iba, pag nanalangin, sapat na. Pag nagpuri, sapat na. Pero ang Diyos, wala ritong totoo. Wala ritong totoo. Sino po nagdurusa? Ang isip at kalooban. Napakahirap ipaliwanag at napakahirap ipatanggap ang tingin sa'yo ng kapwa mo, mapagmagaling, nagmamagaling, mayabang. Yan pa ang tingin sa'yo. Bakit? Di nila maabot. Hindi nila maabot, kaya alam nyo po ba, sabi nga ng Panginoon, kahirap magpaliwanag. Kaya kung minsan, alam nyo po ba, kung ano nasa isip ko, Panginoon, kahirap naman pong ipaliwanag sa kapwa nyo, nagiging masama pa sa iba. Sasabihin pa, aral ka ng aral, bakit ganyan na rin ba yung pamilya mo, ganyan na rin ba kayong lahat? Alam naman po ninyong hindi nga po. At ito nga po ang problema, dahil natutunan ko na yung ganito, gusto ko makuha rin ng mga anak mo, makuha rin ng asawa mo, ng mga kapatid mo, ng lahat. Pero anong magagawa mo? Ang sabi nga ay hintayin mo mahinog para malasap mo ang tamis. O ibang Diyos? At alam niyo po ba, kung minsan sabi ko, ayoko na po. Kung ano pinababatid mo, pabatid mo na lang sa kanila. Pwede po ba ako'y magkulong na lang sa isang kwarto pag gusto kong manalangin at ako'y kausapin mo ng espiritu mo, idatal mo'y ganito para Konstansya? At idaratal ko pa sa iyo ang mga bagay na ito at ganitong salita ko kung di mo yahayag at sasarilinin mo. Para ka na lamang nagtago ng ilawan sa ilalim ng mesa na walang natanglawan ni isa. Oo nga naman po. Kaya mahirap ding tumigil. Mahirap pong tugutan. Mahirap tumutol. Sapagkat ayaw kong masayang ang panahon, ang kaloob, at biyayang walang kapantay. Anong sabi niya? Yan nga po iniisip ko ngayon Paano na po kaya yung mga gamit ko na yun? Saan ko naman pagdadadalin? Pag binenta mo ngayon yan, sigurado ka ako, para mong pinamigay ang halaga. Bakit? Yung tao ganun Alin na lang yata, hingi na lang sa'yo. Hindi pa sabihin, pag binenta mo na $10 yan, sabihin, $2 na lang, ba masigit pa doon sa tinawad yun.
$2, 8 ang inalis. Ang tao nga naman, subukan mo pumunta ng palengke kung barat ka. Sinabi sa iyo 50, sabihin mo 10 piso na lang. Tama ba? Ako po iyon, hindi ko ilalayo sa sarili nyo. Ako na lang. Aminado po ako noon. Ganyan ako dati. Hinahanap ko yung mura, gusto ko naman sariwa. Masama ugali natin. Mayabang tayo. Ayaw nating patalo, di ba? Ayaw nating magpatalo, iyan tayo. Ganyan ang ugali natin bilang tao. Sapagkat, di natin kayang tanggapin yung sinasabi ng kapwa natin, pero totoo. Totoo. Kaya sarili ko halimbawa ko. Pupunta ka ng palengke, magkano, pisil-pisilin mo. Pag naging suplada yung tindera nagalit sa'yo, sino nga namang matuto ang pinipisil-pisil mo? Ba't di ko kako pipisilin? Malay ko kako kung hilado na yat pinuno mo ng yelo. Di wag mo ikang bilhin. Di huwag kako. Kala nila. Ganyan ang ugali natin. Pag ugaling tao tayo. Pag sinabing, hindi pwede ka ganun lang ka ang puhunan ko niyan, ganun ka tubo ko, hindi ka ako totoo yan. Tindera niyan ako. Kaya pag may tumawad naman, magkano na, abay gusto mo naman pala ka ako, sinabi ko na yung totoo, ayaw mo pang maniwala, ganun din ako Kaya, aminin po natin kung sino tayo at ipagkakaloob ng Diyos na mabago tayo. Ngunit habang dinadaya natin ang sarili at nangangatwiran tayo, hindi tayo magbabago. Kailangan po nating umamin muna sapagkat kilala tayo ng Diyos. Tayo'y umamin muna ng pagkakamali natin at gawin nating tama ang pagbabago, hindi sa salita. At ibibigay ng Ama kung paano ka totoong magbago. Ngayon, sa totoong pagbabago mo at sa pakikipagtotoo mo sa kapwa mo, paniwalaan ka nila't hindi, ang Diyos na nakababatid kung totoo kang nagbago at hindi. Ang mahalaga, ikaw na nagpapakatotoo at nakikita ng Ama, siyang maniwala sa iyo at hindi ang kapwa mo. Buhay ba ang Diyos? At yan po ang dapat. Kung ano ka man noon, hindi ka pinagmasdan ng Ama, tinanggap ka niya kung sino ka at ano ka at mga kasalanan mo, pinatawad niya, wala nang mahalaga. Kung siya ang nagpapahalaga sa iyo at kapwa mo'y ayaw kang pahalagahan, ayaw kang tanggapin at paniwalaan, hindi bale. Ang mahalaga, kung sinong pinaka-Diyos mo, at sinong nasumpungan mong Diyos mo, at sinong bumuhay sa iyo, siyang nagtiwala sa iyo. Buhay ba ang Diyos? Mawawala sa ugali yung, baka kaya sabihin ni ganito ay ganyan. Ba't mo iniisip yun kung wala kayo iniisip na masama? Di bayaan mo nga siya kung ano isipin niya sa iyo, basta ikay walang ginagawa. Tama ba ga? Ano bang pakialam mo kung iniisip sa iyo ganito ay ganyan, kung wala naman totoo sa iyo ganun at ganyan? Tama ba? Bakit sinasabi ito? Bakit pinapahayag sa inyo ito? Kung minsan ito nagiging daan ng pagtaas ng presyon. Ano kaya isipin ni Pedro ni Juan sa akin? Ba't mo isipin si Pedro at si Juan kung ano sasabihin sa iyo? Adi isipin mo ang Diyos para hindi ka makagawa ng mali. Tama mo, buhay mo. Buhay ba ang Diyos? O ngayon, pinintasan ka ng kapwa mo, magaling ka na pinakamagaling ka na. Ba't yung anak mo, di mo maitama. Makikinig ka ba doon? Mamimintas ba yun kung nakakaunawa? Magsasalita ba yun ng ganun kung nakakaunawa? Bakit siya nakapagsalita ng ganon? Bakit perfect ba pamilya niya? May perfect ba? Ngunit gaano man kamali at gaano man nagkakamali ang bawat isa at ang pamilya, kung tunay na nasa Diyos Ama kayo, isa-isa hindi nyo namamalayan, may tatama at may tutuwid dito. Buhay ba ang Ama? Kaya kapag nasa Panginoon ka na at totoo na yung puso mo, hindi ka na pala pintas ng kapwa mo. Dahil alam mo, may kapintasan ka rin. At ang pamilya mo, hindi perpekto. Kaya hindi ka na mamimintas at hahatol ngayon, hindi ka na huhusga, kundi ang gagawin mo, magpakatotoo ka. Ganyan ang tao. Kung totoo na nasumpungan ng Ama. Ang hirap, pinag-uusapan si Juan, si Pedro, ang sarili naman ay ayaw pag-usapan. Dapat, bago mo pag-usapan ng sino man, sabihin mo muna ang sarili mo.
Itama mo muna yung sarili mo, ituwid mo muna yung sarili mo, at pag naitama mo, sabihin mo sa Diyos mo, handa na po ako. Buhay ba ang Diyos? At kapag hinanda ka niya, sigurado kaya mo na. Kaya, hindi naman lahat pagdaka naging alagad, di ba? Hindi naman pagdaka, karaka-raka, pagdaka naging caps, di ba? Di ba, nagsimula muna kayo sa tagasunod? Yun ang sinasabing pinaghanda muna kayo. May nadama muna kayo, nabago mo na isip nyo, kaya't nang nabago at nakadama kayo, kung pagpapatuloy nyo yun, yun na. Ngunit kung nagbago kayo ngayon, tinanggap nyo ngayon, 1 buwan nagbago, 2 buwan hindi na. Bakit? Kasi nahirapan na, sumuko na, eka. Naglilingkod na ako, ganyan pa nangyayari sa buhay ko. Para naman nung hindi siya naglilingkod, walang nangyayaring ganun. Kung totoo ka, nang maglingkod ka, pinalakas ang loob mo, pinatatag ang loob mo, pinatapang ang loob mo. Kaya di mo naramdaman yung dating nararamdaman mo kung ano ang nararamdaman mo bilang tao noon. Sapagkat ang nararamdaman mo na ngayon ay ang kaloob ng Diyos sa iyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, ayaw po ng anak ko, yung 2 anak ko, ayaw nilang parehas. Talagang hindi nila gugustuhin. Bakit po? Ang isip ng tao ay iba-iba. Ano? Mayroong tao ang gusto malinis ang bahay, yung maluwag lang. Meron namang taong gusto masikip, kali-kalikot. Lalo na kung mahilig kang ayos, mag-decoration, magaganyan, talagang gusto mo yun. Pero kapag wala kang hilig doon, ay talagang hindi ka hihiligin noon. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, hilig-hilig ang tao, kanya-kanyang hilig. May mahilig sa pagkain, may mahilig sa panunod ng sine. Mayroon namang lahat ay hilig niya. Maglinis, mag-ayos, kumain, maghanap buhay. Abay, kawawa naman ang katawan mo pag sinarili mo yan. Di ba ga? Kaya, parte-parte, ibigay mo ang isip mo sa Ama, papartihin niya sa lahat ng sandali para di ka mahirapan sa maghapon sa ginagawa mo. Buhay ba ang Diyos? Walang magaling. Ang sinisiwalat na ito sa inyo ay tinuturo lamang at naganap sa buhay, kaya naisisiwalat. Ngunit kung hindi nagaganap, anong ipapahayag? Kaya kailangan may maganap muna sa inyo para may maiulat kayo at maging halimbawa ng kapwa nyo. Ano ituturo mo sa kapwa mo? Kung walang nabago, na iba sa'yo. Meron ba? Wala. Kaya anong tingin sa'yo nang hindi maniwala sa'yo? Eka, mayabang. Maniwala ka, ekang nagagawa niya yan. Ano naman kung di siya maniwala? May mawawala ba sa'yo kung di siya maniwala? Ngunit pakatandaan nyo, mayroon bang hindi maniwala yung totoong tumatanggap naniniwala? Sapagkat siya'y ganon. Naranasan niya'y ganon. At dinadanas niya'y ganon. Kaya nakaisa sila. Buhay ba ang Ama? Tao. Ang wika nga ng Ama. Sabihin ko man ang tama sa lahat, kung di naman tatanggap kayong ganap, walang silbi ang aking tamang gawa at salita. Buhay ba ang Diyos? Ngunit, di nyo man naririnig ang aking tinig, wika nga niya. Sa isip nyo lang, pag nilayan nyo ang aking salita, para nyo akong katabi. Sapagkat ako'y nakapangungusap sa isip nyo na hindi nyo nakikita. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? O sige, tingnan nyo nga ang palad nyo. Pare-pares bang guhit? Sige, makatayo na. Dahil hindi pare-parehas ang guhit niyan, kapag ang kapalaran nito'y yumaman at ang kapalaran nito'y katamtaman, kapalaran nito'y mahirap lang, pag hinabol mo ang kapalaran nito, masasaktan, mahirapan ka. Pag hinabol mo ang kapalaran nito, mahirapan, masasaktan ka. Ngunit kung ano ang nasa iyo, kontento ka, maligaya ka. Buhay ba ang Diyos? Bakit?
Sapagkat kung ano ang nasa sa'yo, pinasasalamatan mo ang Diyos, nasisiyahan ka, basta patuloy ang laban. Patuloy kang naghahanap buhay, patuloy kang naghahanap, patuloy kang kumikita, patuloy kang kumakain. Ang di mo namamalayan kung talagang kapalaran mo dumating. Buhay ba ang Diyos? Tama ba? O kesa naman sa nakita mo yung kapitbahay mo, pumasok ang ginggit sa'yo. Naku, eka. Saan naman kaya kumuha ng pinambili yun? Naku, eka. Ba't kaya nagpuputok ang butse? Wala namang ginagawa sa kanya kapwa niya. Kaya pala naiinggit. Buhay ba ang Diyos? Ganon lang ang buhay. Kung wala ka bang pinagmamasdan, kundi ang gawa ng Diyos, hindi ka masasaktan. Ngunit kapag ang pinagmasdan mo'y gawa ng kapwa mo, pinakinggan mo'y salita ng kapwa mo, mahihirapan ang loob mo. Pakinggan mo salita ng Ama, magluluwag ang dibdib mo. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, tandaan ninyo, kaya kumisan masarap ang manahimik ka na lang. At sa katahimikan, makipagniig ka sa Diyos na di mo nakikita. Sigurado mangungusap siya sa iyo, hindi ka tuturuan ng masama, ituturo niya yung mabuti. Ngunit kapag wala kang magawa, pumunta ka sa kapitbahay, nakipagchismisan ka. Ang problema niyo, nagkaproblemahan kayo, di naman nalutas sa chitan niyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kung nakatagpo ka pang dalahira at di ka makasingit sa dada, lalo sumama loob mo. Ang bihira ka naman kamo. Kaya ako lumipat sa iyo nang magluwag-luwag ang dibdib ko, wala nang nanalo sa iyo. Ikaw na lang nagsalita, makawi na nga ka. Lalo pang sumama loob. Nag-away pa. Kung nanahimik ka ba't nagdasal ka, de wala ka na palang gayon. Buhay ba ang Diyos? Yun ang dapat gawin. Sa halip na magbunganga ka, lumuhod ka't manalangin. Kung di ka makaluhod, masakit ang tuhod mo, tumayo ka. Kung di ka makatayo, umupo ka. Ngunit sa isip mo, taimtim mong ninanamnam ang Diyos na sa iyo'y buhay at sa puso mo'y dinadama siya. Tingnan mo, nakahiga ka, nakatuwad ka, nakatagilid ka, nakaluhod ka, nakatayo ka. Kung ang Diyos ay nasa puso mo, nakikinig siya sa iyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, maaring sabihin nyo, Eka, ba't kaya ganyan ang mensahe? Puro ganyan na lang, Eka. Ganyan na lang ng ganyan, ganyan na lang ng ganyan. Hindi naman naisip, ganyan na nga ng ganyan, wala pang naiba sa'yo. Dapat pinagninilayan ang bawat mensahe kung anong pinagtutugma-tugma at pinag-aakma-akma. Bakit doon pumapasok ang mensahe? Sapagkat ang nais ng Ama, tao, magising ang diwa mo. Buhay ba ang Diyos? At kapag nagising, natuto, nakaunawa, nakadama ang puso mo, ikaw mismo, sasabihin mo, masarap mabuhay sa piling ng Espiritu Santo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, sumayin niyo muli ang kapayapaan. Napakabuti ng Ama, napakadakila, buhay at tapat noon, ngayon at kailanman. Buhay, tapat, noon, ngayon at kailanman. Ay, Diyos ko, talagang ang Diyos ay ipapahiya ka eh. Heto po at dinaratal sa akin, pahiyaman ako ngayong oras na ito, totoo naman, sasabihin ko. Mahilig nga po ako magpundar eh. Ngayon po hindi naman ako mayaman, kung ano lang kaya ko, kaya namin, basta ang mahalaga na pundar ko. Dahil nga po araw-araw naglilingkod, araw-araw, sa dating buhay po namin, hindi kami doon nagluluto. Dito kami nagluluto. Mayroon kaming lababo dito, sa gilid na ito. Dahil ayoko nang may amoy sa loob. Dito. Di ba dyan? Ang dating lababo namin dito, Cecilia, dito, no?
Dahil ito tindahan, ito bahay, garahe, para walang amoy. Kaya ngayon po, doon na kami nagluluto at wala ng espasyo. Nakakaya po, pero pinakikita sa akin, kailangan isiwalat ko't nang makita niyo po kung ano ugali ng tao. Hindi yaon ay natutuunan ko ng isip. Dahil araw-araw naglilingkod. Ang sa akin po ay nakalimot na sa lahat ng bagay na yaon. Mayroon akong microwave na nakataas doon, may rice cooker pang nakaganyan, mayroon pang basta puno yun. Alam niyo po, nabaliwala. Yung moist ng mantika, sa hindi ko namamalayan, kinakalawang na pala. Dahil manakanak ako na lang malinisan niyaon, di ko na po kinahihiya. Yung mga anak ko, siyempre, wala po, nagsisipag-aral sila ng mga panahon na yan. At dati kasi tuwing 2 linggo, nagpapalinis ako. Baba lahat yan, linis lahat yan. Linis. Ini-stack ko po para takot akong mawalan Takot akong may masira. Bandang huli, 3 microwave, sira lahat. Nagkapanabay pa. Ngayon, sa mga microwave, wala ako Di po rin ako nahihiya at di pa rin po ako nalulungkot. Pero noon, kulang pa Diyos ko, habang iniisa-isa pong sabi ko, Panginoon, saan po ako nagkamali? Nagdamot po ba ako? Kaya kung di pinamigay ito, ngayon po nasira lamang, kinalawang. Sayang, sana na ipamigay ko na lang kaysa po nasira. Kaysa po kinalawang, patawarin mo po ako. Di ko po naalala. Sapagkat kampante po ako. Hindi ko po naalalang yung moist ng mantika, aabot doon sa bubong na yon, sa taas na yon. Nung makita ko po pinalilinis ko kay Mukras. Dispalanghado na sapagkat nakakatakot ng isaksak, baka pumutok. Mga kapatid, ganyan po tayo Hindi naman natin masabi, maamin, sakim pala tayo. Kaya ang tanong ko sa dating buhay ko, hindi ko maalala yun Ngunit ngayon po, napagninilayan ko lahat yan. Sayang naman, sana pinakinabangan ng iba. Sana binigay ko na lang sa iba. At patawarin niyo po ako, Ama. Ito po ba'y niloob mong mangyari para mapagnilayan ko? Para mapagsisihan ko kung anong mali ko? Sapagkat sa kabila ng naglilingkod ako, may kulang pa rin pala ako. Di ko nasyasat. Hindi ko tininang, kampante ako. At alam niyo po ba, nangusap ang Espiritu? Yan anak ang katotohanan. Akala ng tao, ikabubuti niya. Tambak ng tambak, sulong ng sulong. Patuto lamang anak, ang bagay ay kinakalawang. Maaring mabulok at mawalang kahalagan. Mawalang kwenta at kasaysayan, ano man ang iyong ginasta dyan. Ngunit ang aral at salita ko at mabuting kaloob ko, kailan may walang masisira at mabubulok sa iyo. Kaya pinahintulot kong maganap ito upang panghinayangan mo ang mga nilulustay ng salaping walang kwenta. Bakit kaya ang tao hindi pinanghihinayangan ng gayon? Walang makain yung kapwa-tao, pero sa bahay nila, sasabihin, halika Eka, pasok ka. Maganda Eka yung, halika Eka, nang makita mo yung bahay ko. Pagmamagaling, yung bahay. Pero yung walang kapwa niyang alam niyang wala, ay diyan ka na lang Eka. Ay, pasensya ka na Eka, hindi pa ako nakakalinis.
Sensya na. Pero yung maganda-ganda ang kabuhayan, ang buhay, at mas magaling siya. Halika, ika, halika. Halika, ika. Kayin pa. Bakit ko po kinukwento ito? Pinakikita ng Espiritu. Pinakikita ng Diyos para mapagnilayan ng tao. Mga minamahal, sadyang kahirap magpakabuti. Sadyang mahirap ituwid ang tao. Ngunit sinong maglalakas loob na sabihin ito para mapagnilayan at bulayin ng tao? Hindi masama kung kayang-kaya mo na't marami. Ngunit huwag mo namang pabayang mabulok at masayang lamang. Nakatenggak, maraming gutom, nagugutom. Anong sabi ng ama? Paano mo akong kilala niyan, anak? Umaapaw, siksik na siksik pa. Ngunit takot ka pa rin na baka mawala at maubusan ka. Paano mong nasabing tiwala ka sa akin? Paano mong sinabing kilala mo ako? Mga minamahal, hindi sinabing sumunod kayo. Hindi sinabing gawin nyo ito. Ngunit ang sinasabi sa inyo'y magnilay kayo na sa bawat kamalian dapat maitama. Ano ba kung pagtawanan ka ng kapwa mo sa pag-amin mo ng totoo? Kesa naman ang Diyos mo galit na galit sa'yo. Kataasan ng loob mo, hindi mo maibaba. Kayabangan mo, hindi mawala. Makalulugod ba ito sa Ama? Hindi. Subalit ang hamaking ka't pagtawanan ng kapwa mo, walang mawawala sa'yo. Ngunit ang Ama, kapag siya ang tumakwil sa'yo, malaki ang mawawala sa'yo. Buhay bang Ama? Dahil sa pagmamahal, oo, huwag mo ipahihigit ang anak mo. Mahal na mahal mo yan, anak mo yan eh. Ngunit huwag mo namang hamakin yung anak ng may anak. Sapagkat, alam mo kung paano ka nagmamahal sa anak mo, ganyan din kamahal nung magulang niya yung anak niya na yon. Wala lang siyang magawa. At dahil ikaw ay may nagagawa, ginagawa mo yung ganyan sa iyong kapwa? Ano ang gusto ng Ama? Kung ano ang alam mong makabubuti sa sarili mo at mabuti sa pamilya mo, mabuti kahit kaninong mahal mo, alamin mo rin kung anong mabuti para sa hindi mo kaano-ano. Buhay bang Ama? Sapagkat kung ang ginagawa mo ay di mo nasusunod ang nasa banal na aklat, ang wikay ito, kung ang minamahal mo ang nagmamahal lamang sa iyo, anong ginawa mo kaiba sa kapwa mo? Kung ang binibigyan mo yung nagbibigay lang sa iyo, anong ginawa mo kaiba sa kapwa mo? Kung ang unawain mo yung umuunawa lang sa iyo, anong nabuting nagawa mo? Wala. Kaya mahirap kung hindi ka totoo at nagpapakatotoo. Ngunit magaan, madali kapag totoo na sa puso mo. Buhay bang Ama? Hindi sinabi ngayon din ay tanggapin na ninyo ito. Hindi sinabi ngayon din ay gawin na ninyo ito. Kundi ngayon din pagnilayan nyo. Sapagkat kung minsan dahil sa kadamutan, gusto pang pakainin ng lupa, mga minamahal, mabuti ang Ama. Ngunit bakit ka ba hindi maligaya? Suriin mo sarili mo, ba't di ka lumiligaya? Bakit hindi ka masaya? Suriin mo sarili mo, ba't di ka sumasaya? Bakit nalulungkot ka? Suriin mo sarili mo, ba't nalulungkot ka? Suriin mo sarili mo, ba't laging galit ka? Suriin mo, masusuri mo. Ikaw mismo, madarama mo at makikilala mo kung sino ka. Ngayon,
Kapag nakita mo, hindi ka lugod-lugod sa ama yan, isuka mo sarili mo. Isuka mo. Itakwil mo sarili mo para ang pumasok sa'yo ang dapat tanggapin mo. Ngunit habang hindi mo tinatakwil, sinusuka ang sarili mo at kinakalimutan ang sarili mo, pinahahalagahan mo ito, hindi mo magagawa ang nais ng Ama. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Mapapalad kayong mga pinagpala at patuloy pinagpapala kung tunay ngang ang amang dakila siyang sa diwa niyo't kalooban. Sapagkat matatawag lamang kayong tunay na pinagpala kung sa puso niyo'y nakatala, yaong amang sa inyo'y nagpahiram ng lahat ng bagay at sa inyong buhay na pahiram. Alalaong baga, sama ang kasiyahan, sama ang kagalakan, sama ang katuparan ng kaligtasan. Kaya't kung papaano siya'y naging ganap at tapat, mapapalad kayong nagpapakatapat at nagpapakatotoong ganap, sapagkat tatamasahin niyo't lalasapin ang sarap ng kaloob mula sa kanyang paghahari, liwanag ay mangungunang ganap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Maari naman kayong maging masaya at maligaya. At maari niyong pagsabayin ang pananampalataya at paghahanap buhay. Mapalad kayo. Sapagkat walang pag-aatas na ganito ang gawin niyo at ganyan ang gawin niyo. Kundi ang pag-aatas sa inyo, sumunod lamang kayo. Hindi kayo inatasang manggamot ka. Hindi kayo inatasang mangaral ka. Kundi ang inatas sa iyo, sumunod ka. Kaya, kung natutupad mo, ano kaya ang ganti sa iyo? Kanya-kanyang kalooban, kanya-kanyang kaloob. May kaloob na nagbabahagi at pinamamahagi ang biyaya at pagpapala niya. Kalooban ng Ama yan. Mission mo yan. Sapagkat may pinamamahagi ka, mapalad ka at magalak ka. May pinamamahagi at namamahagi ng kaloob na nagagamot ng nangangaral. Sapagkat siya ng Espiritu, lahat ay kaya. Ngunit ano man ang kinamtan mo, katapatan ang gawin. Diyos Ama ay saksi sa bawat araw at gabi man. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Talagang pagtitibayan ka ng Ama eh. Sa dakong pinuntahan namin, pero siya hindi niya na namalayan yun eh. Yung kapatid niya ay pinakikilala ako bilang Apo Kunching. Sabi niya, ay, ang kapatid ko pala. Tapos si Eric kasama niya, si Apo, yung sa ano, sino ay kang Apo? Sabi ng babae, sino ay kang Apo? Tinitigan. Sabi, kala ko eka yung Apo na, alam niyo po, kung sinunod ko Espiritu, susundan ko. Sabi ko, ikaw na lang bahala sa kanya. Susundan ko, hoy, sino ka namang mayaman? Kung mayaman ka pa, lalo ka na. Sinuri niya ako, hindi niya alam, siya nasuri ko. Buhay ba ang Ama? Kung may nalampag ka, kaya bang ano? Sabi niya, mabuti na lang, nakadamit ako ng medyo maganda-ganda. Eh kung nagsuot pa ako ng lumang-luma, eh lalo na, sino nga po naman yun? Sabi ko, Ama, patawarin mo siya. Yan ang tao, anak. Nagdamdam ka ba? Hindi po. Sino naman siya para pagdamdaman ko? Sabi ko, tapos, nasaktan ka ba, anak? Hindi po. Ganyan ang tao, eka.
sapagkat ang sinuri niya ay pagkatao mo at hindi kung sino ka. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ganyan ang tao. Sumusuri sa pagkatao ng kapwa-tao sapagkat wala nga pandama, walang pagkilala. Kaya tingin sa'yo, baliw, demonyo, siraulo, magaling. Yan ang Kristo. Sinabihan ng kung ano-ano, sapagkat hindi matanggap ang totoong sinasabi. Kaya't ang nagpapalagay na magaling at totoo, hindi makatanggap-tanggap. Ngunit ang nagpapalagay na may kasalanan at totoo sinasabi, inamin sa sarili. Di man nagsalita sa kapwa, saan man sinabi? Diyos ko, totoo lahat ang sinabi, patawad po. Nalugod ang Ama. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, ganyan ang tao. Kaya kapag hindi nakakaunawa ang pamilya mo, pag sinabi sa'yo, ba't naman pinapayagan mong ganyanin ka? O bakit? May nawala ba? Huwag kang malungkot, anak. O huwag kang malungkot asawa mo, kung asawa mo, inda mo, kung hindi mo. Ay, nung panahon po bago ako, sindang pa rin. Ba nga na. Ba't na. Pasubali ko sa'yo. Pilar David Arceo. Natutulog ka na. Tingnan nyo, naririnig. 82 na yan. Nung panahon na bata yan, akala niya siyang unang mamamatay. Siya ngayon ang buhay. Sa mga kapatid niya. Ganyan ang Diyos. Diba ga? Pabalik ako ulit. Siyempre po, nanay. Siyempre po, inda. Masakit sa kanya yun, di ba? Ano pa niya yung beratsing na ako. Pilar David Arceo, huwag kang masasaktan kung ano mas sinasabi ng mga anak mo. Akong higit na nakababatid ng lahat. Patawad po, kasi po sabi nila, luka-lukaan ako. Bayaan mo, anak. Naluka ba anak mo? Hindi naman. Pabayaan mo sila maluluka. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, ano ba ang ibig sabihin? Masakit, di ba? Pag mahal mo anak mo, kahit kawalang hiyaan yan, anak mo yan mahal mo yan. Yung pa kayang mabuti ginagawa. Kaya masakit. Yan ang mahal na birhen. Napakasakit ng dinanas. Napakasakit ng ginawa ng tao. Subalit, ninamnamat nila sa tiimbagang. Dahil sama. Nang dahil sama. Hindi dahil sa sarili niya. Natiis ang lahat, nakayanan ang lahat, dahil sama. Sapagkat sinidla ng Ama, ng tapang, ng tatag, ng liwanag, ng pangunawa, ng lakas, ng kakayahan para makayanan. Yan ang hanapin niyo sa Ama para mapagtagumpayan ang sanlibutan. Magandang umaga, mga minamahal. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At humaba ng humaba. Sa totoo lang po, ako ayoko na Gusto ko nang umuwi Gusto ko nang matapos. Pero magpapasalamat ako sa Ama. Masarap. Kanina, tinawag ako, mandyan na puweka, papasok na puweka, at parating na yung Maldabiren. Bigla ako puntindig, takbo ako. Sus, mayroon na naman sumakit sa tuhod ko, dito naman sa Bandarin, paingkang-ingkang ako. Pero hindi ko namamalayan. Ngayon, eto. Ganyan ang Diyos. Ganyan siya kumilos. Sinusunod mo ba siya? Tumutupad ka ba sa Kanya? Aba, hindi mo namamalayan. Yung inaaray mo, hindi pala aray. Sarap pala ng buhay. Sapagkat nasumpungan mo ang tunay na sarap nang masumpungan mo siya at kilalanin mong ganap. Kaya totoong-totoo, sasabihin ka lang baliw, sasabihin ka luka-luka,
nakikikain ka na lang. Oo, sapagkat kailangan mo pa yan. Kumakain ka, nakikihalubilo ka, nakikisaya ka, pangitain yan. Kailangan mong gawin bilang tao. Subalit di mo na yan pinagnanasahan. At yan ang totoo. Hindi mo na minimithing pagnasahan ng higit pa sapagkat di ka na doon masaya. Saan ka na masaya? Sa Diyos na iyong kinilala. Kaya, hindi mo man hinihingi dahil tapat kang nagtitiwala, nananalig, nananalangin, binibigay, di ba? Kaya yan, mapapagawa mo na bahay mo. Dahil ang Diyos ang magpapagawa at binigyan ng instrumento para magawa. Kung paano dinanas mo nung ikay bata ang mga anak mo, nang nagsilaking may isip sila at nakilala ang Diyos at mahal kayo, silang naging daan mo't gabay ngayon. Kaya anong dapat unahin? Ituro ang mabuti, sumunod sa mabuti, pati ang kasunod mo'y bumubuti. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Magandang umaga sa inyong lahat. Tunay, tapat, wagas ang Diyos kailan paman. Tao ang nagkukulang, tao ang nanghihina, tao ang nawawala ng pag-asa, tao ang didimlan, tao ang nagkakasala, sa Ama lahat, hingin lahat, lahat. Ang wala sa'yo, ang kulang sa'yo, at ang labis ay pakalusin mo. Ipaawas mo para magpantay sa pananaw niya. Ang pagpapala ay laganap, matanggap, nawa ninyong ganap. Hindi ang pagpapalang tinatawag ay material lamang. Ang pagpapalang kapayapaan, kagalakan ay napakahalaga sapagkat kung napakasagana mo di kapayapa, walang silbi. Kung napakasagana mo di kapatag, walang silbi. Ngunit kung masagana ka na at patag pa ang loob mo, patag pa damdamin mo, maligaya ka, tao. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Tandaan ninyo, ang bawat isa'y nagdaraan sa pakikibaka. May makipot na pintuan at may maluwag na pintuan. May makitid na daan at may malawak na daan. May tulay na uuga-uga at may matibay na tulay. Kaya't piliin ninyo kung saan kayo dadaan, tutulay, tatawid, hanggang makasadyan. Amay, huwag niyong kaligtaan. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ang Diyos, ano? Ay, ang bendisyon, ano po?